ayan po, nakuha ko na yung pangalawang parcel, no, ng similya ng kabuti. So inabot na ito ng bali 8 days dyan sa LBC. I doubt kung ang mga ano pa nito, amag nito buhay pa. So hindi ko alam. So susugal na lang tayo rito sa ano na to, punla na to, kasi ano naman tayo dun sa ano nagpadala nito, na siyempre nag-effort siya, gumastos, at ang naging problema lang namin dito, nagkaroon kami dito ng miscommunication, ano. Inisip ko kasi na yung isang bundle o yung isang ganito, 10 plastic na kasi yung laman, ano. So although nagtaka ako doon sa binayaran ko dahil medyo mababa, inisip ko baka discounted. Kasi may mga nabibilhan tayo ng similya na 3,100. So baka ako nagkaroon siya ng repricing. So late na nang malaman natin na pagdating natin sa Quezon Province noong July 1 is ang laman lang pala nitong parcel na to is 5. So nag-verify naman ako dun sa seller nito. Tinanong ko siya about dito sa package na to, at nagtanong din ako kung gaano kalaki yung pwedeng taniman na planting bed o kahaba. Hindi siya nag-reply. So kahapon lang siya nag-communicate sa akin. Tinawagan niya ako kagabi. Actually tulog na nga ako nung tinawagan niya ako, na sinasabi niya na mayroon pang unplay. So yun, no, sa mga seller, no, sana maging klaro po tayo. Kung nagpapadala tayo ng package, sabihin natin na kung ilan yung quantity ng pinadala natin, kung ilang balot. Kasi kung picture lang, katulad ko na hindi ko naman chinek yung picture na yun, ang iniisip ko lang is dinoble lang niya ng padala ng picture. Yung pala is magkaiba pala ng tracking number yung bag na yun. Sa katulad natin na malabo na ang mata, wala na tayong pagkakataon na i-check yung mga ganon. So late na natin nalaman, no? So sana hindi ito masayang, iniisip ko. Kasi sayang, no? Sana nagamit ito ng maayos to nung umuwi ako ng probinsya. Kasi nagte-testing nga kami nito. Tapos ganito nangyari. So ganun pa man, mayroon din naman tayong aral na natutunan doon, no? Minsan maging makulit tayo kahit hindi tayo sinasagot ng seller. Kaya yung mga seller, pag nag-inquire yung customer nyo, isagutin nyo naman. Para naman yung communication may establish, at the same time yung repeat order magkakameron kayo. Pagka ganyan, umpisa pa lang ng transaction nyo, palpak na, paano tayo magkakaroon ng repeat order? Hindi maganda yung umpisa. So yun lang yan, maging klaro po tayo. Hindi katulad nung una kong kinunan nga napaka ano niya, nung unang kinunan ko ng ganitong similya, napaka ayos niya kausap. Ano po, pati po yung mga pamamaraan ng pagtanim, nag-send po siya kung yung manual. Dito po, basta po tayo binentahan lang. Kasi naman itong seller nito, hindi siya mismo yung gumagawa nito at reseller lang siya. So, hindi natin masisi, no? Anyway, wala tayong problema dyan. So, kung pa man, nandito na, bahala na. Subukan natin sa ibang ano to, kung pwede ba tumuputo sa ibang bagay na hindi dahon ng saging. Wala din naman tayong dayami dito or mga sodas. So pinaka ano na ko na lang dito ay karton, kasi may nakita ako sa YouTube na karton yung ginamit nila. Anyway, good luck dito sa ano na to, sa spawn na to, o yung bini ng kabuting saging. Sana ay mapakinabangan ko pa to. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. So dito mapapansin nyo sa kusina ko ngayon, maraming boxes. Kasi kaya marami tayong boxes ngayon dahil dito tayo maraming boxes. So mag-i-experiment ako. Ito po yung spawn na binalag ko nung nakaraan, na
Trinay ko lang, kamakailan lang. So, susubukan ko magpatubo sa pamamagitan ng karton kung po pwede. Kasi may napanood ako na mga tray ng itlog yung ginagamit so patubo ng oyster mushroom. So susubukan ko siya sa bolba kung pwede. Sa kabuting saging. So ayan, ito po spoon ng laman, 5 plastic. Sayang naman kung basta ko nalang pababayaan na hindi mo magagamit. So ito try ko sa karton. Marami namang karton dito. Tapos ilalagay ko na lang isa sa laundry basket. Hindi na ako obra. Kaya madami po ako rito mga box. Hingi ako kanina sa aming housekeeping. At ito, tatanggalan ko lang itong mga plastic na to. Para at least puro yung karton na magawa natin. And then, gugupit-gupitin natin to ng maliliit. Hindi matrabaho to, pero yan tagaan natin. At titignan natin kung ubra. So, na karton yung gagamitin. So, yun guys, update ko kayo rito sa project na to. Actually, experiment. Hindi naman ako expert mag-trim ng mushroom. Ito pangalawang beses ko pa lang kasi nung una nakabili ako ng spoon. Ayun, sa sa laundry basket ko yung pinatubo. Pero ang gamit ko dahon ng saging. So this time, karton dahil wala naman tayong dahon ng saging dito sa Makati. Wala tayong makukuha nun. So ito na lang. So, iyan na natin to. Titingnan natin kung magiging successful. At sana magiging successful. Ito po yung karton na piniraso-piraso natin, no? Isang box na tayo. Masakit din pala to sa kamay. So, ayun. Yung iba, tinupi ko na lang. Iwi ko na lang yan sa bahay. So, mag-set up ako dito sa opisina ko at sa bahay. Set up din ako. Using yung pinaka-medium na patubuan ng masabihin itong mga karton. Bukan natin kung okay. Ayan. Kuha po ako ng dahon ng saging para doon sa kabuti. Buti na lang. May mga tanim-tanim yung mga kapitbahay namin na saging. Sa mga bakanting lote. No? So, ibababad natin to. Kahit 4 na oras lang. Ito. Ayan. So, mukha na rin ako nito. May nakita ko dito sa daanan. Pinamihan ko na. Para yung iba dadalhin ko ng Makati. Okay. So ayan. Ayan po. Magbababad tayo ng dahon ng saging, no? At pupunla natin yung nakuha nating binhi ng kabuti na sana ay para sa Quezon Province. So dito na lang, papatubo ulit tayo rito sa laundry basket. Hindi pa ba ako nakabili ng sagot? May plastic sila, babe? Meron din. Malaki? Hindi na naman. Sagot lang. Wow! Wala yung makapal? Makapal to, te. Yung pang ano sa isda. Isda. Oo.
Inilalagay sa styro. Banyera. Oh, sa banyera. Ayun na, kinilya yung ano, 40 by 40. Yung malaki talaga. Magbilan ako ng 4 na piraso. Yan. Ilang ba? 4. Magkano isa? Magkano ito na ito? 15. Pagkakatuloy. Pagkakamali. Ayan guys, tapos na ako magbabad. Napatulo na rin natin to. So, i-set up ko na siya. No, tatanim na natin. Okay. So, ihahanda ko lang lahat yung mga gagamitin. At, lagyan muna natin ng dahon ng kakawate o mother di cacao ang tawag ng iba. Okay, after that, lagyan natin ng dahon ng saging. Okay, ayan. So, wala tayong tagahawak ng ating camera. Pagkatapos niyan, ito na yung pula. No, lalagyan lang natin dito sa mga gilid. Sa gilid lang, guys. Ayan. Ayan lang natin. Kaya tumubo pa to kasi tagal na to eh. Hindi masayang yung effort natin. Para magtapos. Yan. Tapos natin lagyan dyan. Lagyan naman natin ito. Pataba. Ayan o. Pero sa gitna lang. Ito lang ako. Urea. I-generate natin ang ito. So, ayan. Tapos na siya. So, sisilid na lang natin sa plastic. Para mag-moist siya. Kasi yun ang kailangan. Ma-reach niya yung 34 to 37 degrees Celsius na temperature during dun sa incubation period niya. So, after 8 days, bubuksan natin ito para pasingawin. Then, 10 days, titingnan natin kung may sisibol.
So, papabayaan lang natin muna siyang nakaganito. Pero isisid natin yung plastic. Okay. Ipon tayong tubig. Para dito sa aming daon ng sagay. No? We are in the holding tower area. Ayan. Tayo sa middle of the city. Nakababad na. Hello? Babad natin ito ng 8 oras. So, hanggang bukas. Pad lang natin. Okay. Kita muna yan. At tayo ay okay na. Inaako na po natin. Ito, over 24 hours na po ito. So, patutuloy lang natin ito ng 1 hour. Pwede na natin ito i-set up. So, ayan, tapos na nating hanguin. Pinapatulo na lang natin ito. So, after 1 hour, mabalikan ko ito. So, ito na lang muna ito. No? Set up natin. Saan pwede. No? Saan natin saan pwede. Dito natin i-set up yun. No? Walang alam kung saan banda dito. Siguro dito hindi mauulanan. No? Pwede na yan dito sa mga ilalim ng air conditioning unit. Total, gusto naman yan, mainit. So, dyan na lang. Kaya dito sa portion na to, linisin ko lang mamaya. Ayan po, nakahanda na yung paglalagay natin. Dito natin siya ilalagay sa steel matting, ano? Yung retaso ng steel matting. So, ginawa lang natin itong pa-kwadrado. Yung daon ng saging natin sa ayon. So, dito natin ilalagay sa may basketball court, no? Ayan. So, sana huwag pakialaman ng iba to. At maging successful din. No, simulan na natin. So, kaya lang, wala akong taga-video. So, puputulin ko na lang muna to. Papakita ko na lang sa inyo pag tapos na. Ay natin yung, madre cacao. Medyo lugas-lugas na yung madre cacao ko. O yung kakawati. Kasi 4 na araw na to. Sana may bisa pa to. At makapagbigay pa ng init dito sa gagawin natin bed ng mushroom. Okay, so ayun, first layer tayo. Lagyan na natin ito ng binyay. Ayan yung makikita nyo yung parang ali-alikabog na sa gilid. So yan muna, ito yun. So second layer na tayo. Hindi, lalagyan pa pala natin ng dahon ng kakawate. Wala tayong urea. Maalalagang ito. Papawisan na tayo. So, turin muna natin, guys. At, so, ayan o. Tapos na siya. Lalagyan ko na lang siya ng takip. At, ayun, hindi na ako magtatanim sa karton kasi inubos ko na dahil yung plastiko hindi kasi yung isa lang. So, wala na akong gagamitin pang pato sa isa. So, ayun. At yung karton natin na pinareperasyo, tatabi ko na lang muna para yung paggamitan pa tayo. So, ito na lang muna. Tayin lang natin yung isang linggo. Pasisingawin natin ito after 7 to 8 days. Then, sana maging successful, ano? At
gabi na rin. Ako, patilim ng paligid. So, papunta po tayo sa ating ginawang bundla ng kabute. I-check natin kasi pang 8 days na siya ngayon. So, kailangan natin siyang mapasingaw. Punta natin. So, medyo maulan, ano? Almost 4 days nang umuulan dito sa Metro Manila. Gawa ng bagyo. So, ayan. Isilipin po natin at dito ay natin inilagay ang ating eksperimento. Ano, ayan. So, pawis na pawis pa rin siya. So, pasisingawin natin to. At least mga 2 minutes lang para mapalitan yung hangin sa loob at makalabas yung yung tawag doon. Basta yun na yun. Natin yan. So, ayun, open ko muna siya. Bali pang 13 days na ngayon. At i-check natin ulit. So, bali po kasi 2 weeks na. Ayan At may pailan-ilan na tumutubo. Ayan. So, ayan, maliliit pa lang. So, update ko kayo pagka sunod na mga araw. May mga ilan tumutubo kaya lang maliliit pa. Morning. Today is July 21. So, kapag na tayo ng roof deck para i-check yung ating itinanim na mushroom. So, this is our fourth visit dun sa eksperimento natin na to. At ika 15 days niya ngayon. So, i-check natin kung nagkaroon ba ng progress. Kasi nung last time na tinignan ko siya is may mga maliliit lang tumubo na sa bunga akala ko ay wala dahil wala ako nakikitang sign or amag. Ako, umuulan pa. So, wala natin. Kaya dito. Lakas ang ulan. Ayan. Dito sa pinag-basketball court At nandito siya. Dito siya nilagay. So check natin kung tumubo ba. Okay. Po natin. Ayan po. Medyo hindi pa siya bumubuka. Pero madami na. So wala pong tumubo sa gilid. Puro sa ibabaw, Wala ako nakikitang sign na may tumubo sa gilid. So yan ang ginamit natin na itong retaso ng bakal. Okay. Siguro pwede na ito mamayang hapon. Harvest na natin. Ayan po. At babawasan natin ito ng mga ilang piraso. Kasahog natin sa karne. Morning. Today is July 30. At mag-harvest tayo. So eto.
bumuka na lahat yung harvestin natin. Ayan, at marami pang sumisibol. So magandang indication to na makaka-second harvest tayo. Okay, so yun lang. At maulan dito. Ano sa mga panahon pa rin. So halos sa isang linggo na ganito yung panahon dito sa Manila, no? At ito ko siya ngayon tinanim. Kukunin na natin. Okay, harvest tayo. Ayan. Ayan po. Ito yung ating second harvest. Nagbuka ng gusto. Ayan. Pero okay pa naman yan. Kisayin natin to. So, ayan, luto na natin yung ating kabuti. At singawan natin siya ng carrots at saka ng broccoli. Hindi, cauliflower pala, sorry. Cauliflower. Ayan. So, ayan po. Titikman natin ito mamaya kung anong magiging lasa. So ayan ho, luto na ang ating mushroom vegetable with mushroom. Ito yan. Tayo na natin. Mula sa pagpapatubo hanggang sa plato po ay talaga namang ulaman natin ng 2 puto. Ayan, vegetable saka puto. Ayan. Healthy living muna tayo ngayon kahit ngayong oras na ito lang, no? Salamat po sa biyaya. Ay po kayong magsawa sa pagpapala.